Ako si Geek, isa akong Makata poet, multidisciplinary artist, nakabase sa Sultan Kudarat, Tacurong City. Nag-ikot-ikot ako ngayon sa buong Mindanao para mag-share ng mga bagay, ng mga salita at mga ideas na para sa akin ay maganda. Pinalaki ako sa bahay na maraming cassette tapes, mga records ng tatay ko. So, bago ako nagsulat, nakinig muna ako sa mga kanta. Then, merong mga cassette tape inlays na may mga lyrics. So, doon ako unang natuto magbasa aside sa Gideon's Bible. Marami akong influences, pero ang pinaka-influences ko talaga ang tatay ko. At ang mga kanta na ginapatugtog niya almost every day. So English talaga yung medium ko dati. Siyempre English, kailangan mo English para sabihin class. Yung nagsulat ako ng English, and then I felt na parang nagpa-impress lang ako sa mga readers ko before, especially when nagasulat ako sa college publication. And wala ako nakita na joy doon sa pagkasulat ko na yun. Pero stepping stones ko pa rin yun sila. Parang gaya-gaya ako sa mga, alam mo yun, mga Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Chuchu, mga ganun. So, siguro ganyan naman siguro mag-start ang isang writer. Magaya-gaya muna until he or she will find his or her own voice. Ano ang sekreto? Bakit masarap ang ulam nyo? Siyempre, luto nga kumpletong panakot na may pagmamahal. Yun lang. Kasi maganda yung tagasa. May secret ingredient ba te? Bakit bestseller yun sila? Mayroon! Ano? Secret! Sa puso. Nagsali ako sa Davao Writers Workshop, and it broke me, no? It broke me and made me what I am today. Shout out kay Sir Mac Chu for pointing that out. So, naging sigik ako after ng Davao Writers Workshop, and I am very much in debt, and malaki ang utang na loob ko sa Davao Writers Workshop and sa Illegal National Writers Workshop. Doon ko nakita yung sarili kong boses, the voice of my heart, and doon ko nasulat yung pinakauna kong tula, which is the Hegalong Player Face Melter Extravaganza. Yun. So ang Sox Tagalog ay isang uri ng Tagalog na ginasalita dito sa Mindanao. It's widely used. It's a Creole of different languages sa Mindanao, but it is based talaga siya sa Tagalog na may halong Bisaya, Hiligaynon, a little bit of Ilocano and Maguindanaon. So, yun, when I started to embrace it, mas nakita ko yung purpose ko as a writer. To share, to be authentic in what you write. Kasi ganoon naman talaga magsalita ang dito. If you want to know the culture, you want to know the language first. Yun siya. And frustrating yung first part ng writing career ko, but nung nalaman ko nung na-discover ko nandito lang pala sa bahay, sa puso ko itong Sox Tagalog. So
yun, everything changed, everything brighten up. Brighten up. Yun. Since I embraced this artistic identity, maraming opportunities ang nag-open up. I was able to publish my first book by Kasing Kasing Press. Hanggang ngayon, wala pa rin na-print. And meron akong record deals with Bigas Pilipinas Entertainment sa aking spoken word EP na available sa Spotify and all platforms everywhere. And I was able to create a community of writers sa aking independent publishing sa Sultan Kudarat, which is the Tridac Zines. So, yun, building a community para sa akin importante yun kasi anong purpose ng pag-art ko kung hindi ako makabuild ng community, kung hindi ako makatulong sa ibang writers to find their voice, to be good, alam mo yun. And yun, I've been thriving with these projects that I have nowadays. Naniniwala ako na kung ang panitikan ang kaluluwa ng isang kultura, ang lengguwahe ang kaluluwa ng panitikan. Hindi ako ganyan magsalita. Hindi bahaghari ang nagalabas sa bunganga. Wala akong magawa kung magtaas ang balahibo sa leeg. Sa mga hindi pinong patinig, sa magagaspang nakatinig na ayon sa iyo ay hindi katanggap-tanggap. Hindi malalim ang balon ng salita. Wala na plastar ang dila para sa malulutong na tunog. Nagtigas na ang paso. Hindi mo kayang hulmahin. Naging bato na ang lava. Hindi rosas ang amoy ng hininga. Hindi sampagita, hindi kalachuchi. Walang bango ang Tridax, pero hindi mo kayang patayin. Magtubo at magtubo pa rin. Mag-ukrad at mag-ukrad pa rin. Kahit tapak-tapakan mo, kahit bunutin mo, mas lalo lang magdami ang nagalabas sa bunganga. Isang bukal ng tubig ng kanal. Labo-labo, sagol-sagol, mabaho, madumi, malamok, mauod, maitim, malumot, puno ng buhay. Ganyan ako magsalita. Hindi bagar, nalabas sa bunganga. Hindi baghari ang nakalabas sa bunganga. Wala akong magawa